Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Please subscribe and click the notification bell para lagi naman po kayong update sa aming mga videos. So ano-ano nga po ba ang dapat nating gawin o una nating gagawin para po makakuha tayo ng mga requirements? O paano po tayo makakuha ng mga pruweba na ipapasa po sa mga hihingaan po natin ng tulong? Okay. Unang-una po sa lahat, mga mommies and daddies, pumunta po kayo sa mga malalapit nyo pong ospital, kung saan po kayo kung saan pong lugar kayo nasasakupan, o kung saan man po merong clinics na pwede din po kayong malapitan o mapa-check upan ng mga anak nyo. Okay? So, unang-una po sa lahat, yaan ang ating requirements. Magpa-check up po muna kayo. Or ipa-check up nyo po muna yung mga pasyente nyo. Kung wala po kasi kayong pruweba, wala po kayong maipapakita na requirements pag kayo po ay nanghingi ng tulong. Okay, sa mga mommies po dyan, sana po makatulong po ito sa inyo. Especially po sa may mga biliary-atresia, sana po makatulong po ito ang videos na to. Okay, so sana po, ang una-una nyo pong gawin, inuulit ko, is magpa-check up po muna kayo or ang pasyente. Ipa-check up nyo po muna. Pangalawang requirements po, pag nakapagpa-check up na kayo, hihingi po kayo ng clinical abstract kung saan po kayo nagpa-check up. Okay? Yan po ang importanteng requirements. Clinical abstract na may pirma po ng doktor, diagnosis at findings po. Okay? Number 2 po, requirements po is mga valid IDs. Dapat po may mga valid IDs po kayo. Ipa-xerox nyo po back to back. Pangatlo, kailangan po yung mga laboratory request nyo at saka mga reseta, prescription request, ayan, mga ganyan. Prescription request or reseta, iisa lang po yun. Okay? So, yan po na ibinigay sa inyong ng doktor. Kailangan nyo po munang dalhin ang laboratory request sa laboratory or sa pathology, kung tawagin nila. Okay? Kung saan po isinasagawa yung pagkuha ng dugo para itest po yung dugo ng pasyente. So, ang gagawin nyo po doon, pag nadala nyo na po yung mga laboratory request na yan, palalagyan nyo po bawat isa yung mga chinikan po o nirequestan po na doktor kung ano po yung gagawin nyo doon, kung ano po yung ipinapagawa niya. Palagyan nyo po lahat yon ng quotation, kung tawagin, or price, presyo. Palagyan nyo po yon, mga mommies, mga daddies. Okay? So, yung sa reseta naman ng doktor, reseta po nila sa mga babies natin, yung mga pinapainom po or mga maintenance po, mga ganyan. Kung saan po kayo bibili ng gamot, for example po sa Mercury, dalhin nyo po yung reseta, tapos palagyan nyo po ng presyo. Bawat isa po, palagyan nyo po ng presyo. Okay? So, pag napalagyan nyo na po ng presyo, nakalagay na po lahat ng price doon sa prescription request o reseta. At nalagyan na rin po ng presyo doon sa laboratories request. Saka nyo po ito ipa-xerox. Okay? So, ito po ay ipapa-xerox nyo po. Lahat po ito ay ipapa-xerox nyo. Wag na wag nyo pong ibibigay yung mga original na ibinigay po sa inyo ng doctors, kasi po hindi nyo po magagawa yung mga pinapagawa ng doktor kung yun po ay ibibigay nyo sa hihingan nyo ng financial assistant. Pero sasabihin naman po ng mga hihingian nyo is kailangan nila ng xerox, kaya wala naman pong problema doon. Pero pinapangunahan ko na po kayo kung ano po yung gagawin para hindi na po kayo pabalik-balik. So, yan po. Pangalawa, mga IDs. ID po na hindi po paso. Okay? Mga ID po na hindi paso. Kailangan po
Kung meron kayong lisensya, ID, PhilHealth, TIN ID. So kung wala naman po kayong mga valid ID na ganyan, kumuha po kayo mga NBI clearance, police clearance, or barangay IDs. O kaya kung wala naman po mga ganyan, birth certificate, dalhin nyo po. Yan po ang kailangan nyo, at ipa-xerox nyo po lahat yan. Hanggat maaari po, magpa-xerox po kayo mga tigta 3 copies. Okay? Ang number 1 po na damihan nyo, hindi man po totaling madami. Yung alam yung magagamit nyo po siya. Okay? Unang-una po, ang dinadamihan ko po kasi is barangay indigency. Yan po. Isa din po sa requirements yan. Barangay indigency. So, saan nyo po ba kukuhanin yan? Siyempre sa mga barangay po ninyo, kung saan po kayo nasasakupan. Ano po ba ang requirements ng barangay indigency? Punta lang po kayo sa barangay, tapos pag kasi karamihan po sa mga barangay nanghihingi pa ng sedula. So alam ko po niya may bayad din yan. Sa amin dito 50 pesos lang po ang bayad ng sedula para makahingi po kayo ng barangay indigency. Ang barangay indigency po is libre lang po yan na ibinibigay po ng mga barangay. Wala pong bayad yan. Iba po ang barangay certificate at iba din po ang barangay indigency na binibigay. Okay? Sana po makatulong po ito sa inyo, ano? So, ayun po. Bali, lahat po ng binanggit ko na requirements, unang-una, ay yung pagpapacheck up. Pangalawa, clinical abstract na hihingiin nyo sa doktor, na meron pong pirma at diagnosis kung ano po yung sakit ng anak nyo. Pangatlo, barangay indigency. Pang-apat, laboratory request at saka po prescription request or reseta. Yan po yung mga ipapaserox ninyo. Okay, para po kayo makahingi ng mga financial assistance. So, ayun po, sana makatulong po ito sa inyo lahat, mga mamis, lalo po sa mga naguguluhan po na mamis, at lalo na rin po dun sa mga mamis na hindi po alam kung ano po yung uunahin at ano po yung unang-unang gagawin. So ito po, unang-una sa lahat is magdasal po kayo. Okay? Yan po ang pinaka number 1 is magdasal po kayo. Humingi po kayo lagi ng tulong sa Panginoon at gagabayan niya po kayo. Okay, mga mamis, mga daddies. So sana po makatulong po ito. Inuulit ko po sa inyo. At talaga pong inuulit-ulit ko po para po maintindihan po ng iba na hindi po nila magets. Kasi po, yung iba pong mamis, sa sobra pong dami na ng problema, ay talagang naguguluhan na rin po talaga sila. Okay? So, for today's video, ito lang po muna yung maishishare ko. Sana po makatulong at sana rin po subscribe nyo rin po ang aking YouTube channel, pa-share na rin po, pa-like, ayan, para lagi naman po kayong updated sa aking mga videos na makakatulong din naman po sa inyo kahit papaano. Okay? So, yun lang po muna mga mamis. Thank you for watching. God bless.